Morning everyone, kumusta po kayong lahat, mga kababayan ko at mga kaibigan. Muli, isang mapagpalang linggo ng umaga sa inyo pong lahat. Narito po muli ang programa nating Si Kristo ang Tanging Pag-asa. Sa nakalipas na mga buwan at araw, noong buwan ng Pebrero ay una natin narinig ang salitang Wuhan, China. Nagmula doon ang salitang coronavirus. Isang bagong virus na siyang nananalanta sa buong daigdig ngayon na kinakatakutan ng maraming tao. Na para bang SARS, chikungunya, cholera, A1H1, Spanish flu or malaria noong araw o naging dengue. Nang pumasok ang buwan ng Marso, ang ating narinig ng unang buwan ay COVID-19. Lockdown na siyang nagbigay ng agam-agam sa mga tao. Social distancing, ECQ o Enhanced Community Quarantine, pandemic, positive or negative, stay at home, maglagay ng face mask sa mga big, at kung ikaw ay pupunta ng palengke o meron kang lakad, ang iyong pangalan, hindi ka mabibigyan ng 5,000 sa probinsya, 8,000 sa Maynila. Kung ikaw man ay wala sa DMA ay sa DOLE. Sabi ng DOLE, mayroong programa na bibigyang ayuda ang mga nasa pribadong manggagawa. Ngunit marami pa rin naghihintay hanggang sa ngayon. Ngayong umaga, marahil ang pangalan nyo ay gusto nyong maisama na mabigyan kayo ng ayuda ng pamahalaan. Wala pong problema riyan. Ngunit, mas maganda ang aking tatalakayin sa inyo na ang pangalan natin hindi lamang nakasulat o nakasama sa Social Amelioration Program o anumang ayuda ng ating pamahalaan. Ang pangalan po natin dapat ay nakasama sa kalat ng buhay. Ang pamagat po ng aking tatalakayin ngayon, kasama na ba ang iyong pangalan o nakasulat na ba ang iyong pangalan sa kalat ng buhay? Pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa Pahayag, chapter 20, verse 11 to 15. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakuluklok doon ay naparam ang lupa at langit sa kanyang harapan. At hindi nakita pang muli at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak. At binuksan ang mga aklat, binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng susulat sa mga aklat. Iniluwan ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inalabas din ng kamatayan at Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Pinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay
Ito po ay ang pamagat ay ang pag-uukom mula po verse 11. Pero ang gusto ko pong talakayin, yung talatang 15, na ang lahat ng hindi nakasulat ng kanilang pangalan ay sa aklat ng buhay, ay sila ay ibubulid o itatapon sa pangalawang kamatayan o sa dagat-dagat ng asupre. Mga kaibigan, napakahalaga po na ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nalulungkot ka kapag hindi ka nakasama ang pangalan mo sa binibigyan ng 5,000 o 8,000. Nalulungkot ka at napapayak ka pa kapag ang pangalan mo hindi naisama o hindi ka nakapasa, siguradong hindi ka isasama doon sa ilalabas ng bulletin o anumang ngayon internet na. Noong araw nakita ko ang mga tao kapag hindi o pagka po ay nag-take ng board exam, ito man ay teacher, engineer, bumibili sila ng dyaryo. Philippine Star o Manila o Daily Inquirer. Hinahanap nila doon ang pangalan. Pagka letter A, titingnan nila sa letter A, letter B, o anong magsisimula ang iyong apelyido. At kapag hindi nakasama doon ang iyong pangalan, ibig sabihin, hindi ka kasama sa nakapasa. Ang damdamin ng isang tao, una, nalulungkot. Mga kapatid, sa board exam, merong second chance. Dito po sa SAP, maaring merong hindi ka makatanggap na 5,000, merong ibang gagamitin ng Panginoong Diyos. Mga pribadong ngayon ay nagiging daan para tumulong din sa kapwa. Ngunit, ito po ang gusto kong ibigay sa inyo ngayon, iliwanagin sa inyo. Kumusta po ang pangalan nyo? Nakasulat na po ba sa aklat ng buhay? Kung hindi pa, ito ang panahon para kayo magbulay-bulay sapagkat kung dumating ang inyong kamatayan o dumating na ang ating Panginoong Kristo, kung hindi nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay, kayo ay pupunta sa pangalawang kamatayan at ito ay ang dagat-dagat ng supre ng impyerno. Sa aklat ng Lucas, kabanatang 10, talatang 17 at 20, ito ang ating mapapanggan. Nang inutusan ng Panginoon ng kanyang mga disipulo na humayo, magpalayas ng masamang espiritu, mangaral sa mga tao, sa mga bayan at barangay, sila'y bumalik. Ang sabi nito, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa pangalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, aming salot at maraming problema sa mundong ito. Nagbibigay ng takot at kaba sa maraming nilalang. Panginoong Jesus, ingatan niyo po ang lahat ng kasama ko na ngayon ay nanonood sa programa ito. Pinagpapala kong bawat isa sa pangalan ng Mahal Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po sa inyo lahat. At muli kung kayo napagpala ng programang ito, i-share niyo po sa inyong mga kaibigan sa Facebook, sa YouTube, para po sila mag-bless, marinig ang mensahe ng kaligtasan, purihin ng Diyos. Ang programa pong ito ay inihahatid sa inyo ng Victorious Church International. Abangan tuwing Sabado alas 3 ng hapon si Pastor Albert de la Cruz ng Jesus the Lord of Lords, Victorious Church International. Sa kanyang refleksyon, meditation para sa ating pamayanan, sa ating bansa, at sa ating mga kababayan.